Kasi pagkakasabi niya, araw-araw daw siyang umiiyak. Yung honest na wag mo na akong pagtakpan. At alam ko ho, walang option si Dave sa ngayon. Kumbaga no choice po siya. Kung hindi itong mga nakapaligid sa kanya, ay pakisamahan niya po. Ganyan. Nag-comment daw po pala si Kuya Dave na kasama daw po ako. Wala naman po kung alam po. Parang sabi po niya, parang kunin daw po namin yung pera po. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa pahayag po ni Kuya Luis, yung isa po sa tinutulungan po ni Tekram, na kung saan po dito ay meron po siyang inihayag. Mukhang inilaglag niya po dito si Kuya Dave. So alamin natin kasi mukhang maraming humanga po kay Kuya Luis po dito. So i-highlight po natin, maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yan, konting paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, pwede naman po nating suportahan, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow at saka po pwede po nating i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung okay lang po sa inyo, pakisuportahan po yung mga kasamaan po natin sa Team Kalingap, mga Lingap partners ho. At siyempre po sina Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. At isama na rin po natin yung team po ni Tekram. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong pinaka main subject po natin. Hina-highlight po natin dito yung patungkol po kay Kuya Luis. Si Luis ho ay isa rin po sa mga inaalagaan ni Tekram na kung saan ho sa ngayon ay hindi na po nakatira sa kanila. Kung atin pong maalala, isang pagkakataon, napag-usapan po yan na magsasalita daw di umano sina Dave at saka po si Kuya Luis patungkol po sa pagtrato po ni Tekram sa kanila. Na parang lumalabas ho na hindi nga ho okay kung pakikitungo po ni Tekram sa kanila. So sa pagkakataong ito, mahalaga po ito kasi maliliwanagan po tayo. Kaya umpisa na po natin. Unahin po muna natin, si Kuya Luis ho ba ay merong communication kay Kuya Dave? At ano po ang kanilang pag-uusapan? Panoorin at pakinggan po natin. Kausapin si Kuya laban sa akin. Kasi iniisip ko baka text lang ang sabi sa'yo. Baka hindi siya yun. Tinawagan ka ba o... Text po, tapos minsan po may call po. Minsan. Yung minsan, Kuya, kasi naguguluhan ako kasi kung text baka hindi siya yun. Kaya pinili kong linawin talaga kung si Kuya Dave mo mismo ang nagsasalita na gusto kong isama laban sa... Yung about po doon is text, tinext po niya sa akin, parang chat po namin dalawa. Yung nasa, nasa bihay po. Parang sabi po niya, parang, kunin daw po namin yung pera po. Sa akin, hindi ko na. Parang gano'n. Parang gusto niyang kunin po kasi sabi niya naman na pera natin yun, dapat kunin natin. So akin po, hindi naman po kailangan. Sa akin po, wala naman po siyang nabanggit sa akin about na magsasalita po sa ganyan. Nag-comment daw po pala si Kuya Dave na kasama daw po ako. Wala naman po kung alam po sa about sa pagsasalita po na yun. Yung pagbawi lang, doon yung nagtawag sa'yo. Hindi po, chat lang po yan, pero minsan po, nagko-call po kami pag nagkakamustahan ka. So yan po mga kababayan po natin, maliwanag, meron po silang communication. At ang medyo kapansin-pansin po doon sa binanggit, si Dave ho ang merong gustong kunin yung pera. Pero para kay Luis po, ayaw niya. Kasi parang nahihiya po siya, mga kababayan po natin. Tapos isang pagkakataon daw po, mga kababayan po natin, nung parang nagpaparamdam na po, naalis po si Dave, parang pinigilan pa po ni Luis. Ito, pakinggan po natin. Nagulat niya po nung chinat niya ako na parang, sabi niya, wala na ako dun sa bahay. Parang sabi ko pa naman sa kanya nung di ba, umalis po ako. Sabi niya sa akin na parang, paalis na siya na tanong. Sabi ko, pag ko umalis, parang sabi ko, isa para sa'yo naman yan eh. Ako parang, mapapabuti ka naman yan. Parang huwag ka umalis yan. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Chinat ko pa siya nun. Tapos nung kinabukasan niya tayo na parang ang chat na sa akin, wala na daw po siya dun. So yun mga kabayan po natin, nagkatotoo na, kinabukasan, wala na nga po si Dave. Kaya kung atin mong pag-aaralan, hindi ho ganun kadali o kaya bigla ang pag-alis.
Kasi kahit pa paano ho, parang naramdaman din ni Luis na parang aalis. Kaya nga po pinipigilan. Kaso nga lang talaga, yun na nga po ang nangyari. Talagang hindi na po napigilan at ang mabigat po sa ngayon, nagsasalita po laban kay Tekram. Ngayon punta naman po natin yung sitwasyon na kung sakasakali lang na kukunin si Luis na magsalita laban kay Tekram. Ano ho ba ang masasabi po ni Luis patungkol po dito? Kasi kukunin ka, magsasalita laban sa tatay niyo. Anong naramdaman mo nun? Sabi ko po sa kanya, parang tapos hindi ko po kaya, parang gano'n. Sabi ko, ikaw na lang ako kung gusto mo, para sa akin, ayoko ako. Parang kunin mo yun sa'yo. Kaysa pagpunta pa ako doon, nakakuha naman ako ng allowance. Okay na ako doon, parang nakakaya po, parang gano'n. Tapos anong sagot ni kuya mo? Sabi niya, kunin niya daw yung kanya. Yun po yung sabi niya. So ayan po, maliwanag. Hindi ho kaya ni Luis na magsalita po laban kay Tekram. Dahil siya po ay masaya naman kahit paano ho may natatanggap pong allowance mula po dito kay Tekram at saka sa mga sponsor. Ibig sabihin ho, kung sakasakali man po kinukontrol yan ni Tekram, okay lang kay Luis. Paano naman kung sakasakali daw na bibigyan ng milyon-milyon? O kaya naman bibigyan po ng napakagandang bahay nung kabila? Ano ho ba ang masasabi po ni Luis patungkol po dito? So kumare, bibigyan ka ng cash, bahay, sasakyan. Okay. Tara, magsalita tayo sa laban kay tatay. Bakit? Kahit ano naman pong gawin mo sa buhay po, basta darating yung panahon na lalabas pa rin po yung tama po. Kung sino po yung tama, siya magwawagi po. Hindi mo pwedeng dayain yung tinadhana ni Lord, kasi si Lord yung nagpaplano sa buhay natin. Pwede kang magsalita, pero dadating yung time na masisira ka din. Ganun. Kasi si Lord lahat na nagplano eh. Hindi mo pwedeng baguhin yung pinlano ni Lord sa atin. So, kung dadayain mo man, yung sasabihin mo ngayon, lalabas din yung katotohanan. Okay. Thank you, kuya. So ayan po, matindi ho yung binanggit po ni Luis dito. Talagang hahangaan po natin. Ang sinasabi niya po, darating din ang time na yun po ay lalabas din. Ano man po ang itinatago, kung ano man pong lihim yan, yun po ay lalabas din. Dahil para sa kanya po, yun ay parang God's will. Kung nakahandang mangyari, yun po ay mangyayari. Lalabas daw po ang katotohanan. So kahanga-hanga po talaga dito si Luis, makabayan po natin. So ngayon po, idagdag po natin yung nababanggit po na para bang sina Dave, sina Luis ay parang inapi dito kina Tekram. Tanungin nga po natin, yung patungkol po sa araw-araw na nangyayari, kumusta ho ba sila doon? Siyempre nag-uusap yun ni kuya mo. Ito, linawin ko na rin, manggagaling sa'yo. Kasi pagkakasabi niya, araw-araw daw siyang umiiyak. Yung honest na wag mo na akong pagtakpan kahit konti. Ba't ako nagsisermon? Ba't minsan sobrang bigat ng pananalita ko? Saan nanggagaling? I-explain mo na lang sa amin, kuya. Alam ko mas... ayaw ko kasi manggaling mo sa akin, kay kuya na lang. Ba't saan nanggagaling yung sobrang bigat minsan kung magsalita man ako? Siguro po sa paulit-ulit po nangyayari po na, kunyari, nagkamali ngayon, parang hindi pa rin nababago kahit kahit disiplinahin ka, parang hindi nababago, parang paulit-ulit, parang gano'n po. So ayan po, maliwanag din po yung dahilan po pala kung sakasakali ho silang nasisermonan, napapagalitan, yun po pala ay paulit-ulit na ginagawa. Ibig sabihin ho, kung sakasakali nagkasala, pinagsabihan, hindi ho nagbabago. Kaya kapag ho inulit daw, kaya nagagalit po si Tekram. So ayan po, makawain po natin, mukhang lalo pong nagliliwanag ho. Base po dito sa pag-uusap po ni Tekram at saka po ni Kuya Luis, parang nagkakaroon tayo ng idea sa mga nangyari at saka sa mga nangyayari po ngayon. Yung madalas na naririnig natin, napapanood natin na mula sa kabilang kampo, so nagkakaroon po tayo ng konting idea. Pagkamas siyempre po, ayoko naman pong ibintang lahat ito kay Dave siyempre. Kasi alam natin, meron pong nakapaligid din sa kanya na mas matanda sa kanya. At alam ko ho, walang option si Dave sa ngayon. Kumbaga no choice po siya. Kung hindi itong mga nakapaligid sa kanya, ay pakisamahan niya po. Basta masabi lang po natin dito, base po sa pahayag ni Luis, hahangaan po natin siya
At mukhang inilaglag talaga dito si Kuya Dave. So pasensya na po kay Dave, mga kabayan po natin. Kasi si Luis po mukhang nagsasabi naman po ng totoo. So hindi ko po alam kung ang mga viewers po natin ay ganun din po ang opinion. So pwede nyo pong i-comment sa baba kung kayo po ay naniniwala kay Luis o kaya kay Dave pa rin ho kayo dapat maniwala. So yun lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po. Patungkol po dito sa pahayag ni Kuya Luis, patungkol po kay Dave. At saka po yung kanyang status po, ang relasyon po nila ni Tekram sa ngayon. So nakita naman po natin dito na yung pagtulong ay nandoon. Yung gadget na kailangan dahil may pagbabago na, ibinigay na rin po. So masasabi natin mukhang okay naman po ang kalagayan ni Luis. At masasabi natin na sa tingin ko hindi siya magsisisi. Dahil hindi po dyan magtatapos ang mga po pwedeng maitulong po sa kanya. Dahil nga po sa kanyang ugali na ibinapakita na mukhang okay naman po. So yun lang po muna siguro. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating reaction video. Maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.